programang full of positive energy, basta enerhiya. Sagot kita. Kasama natin si Director Patrick ng Department of Energy. Director Patrick, dahil pinag-uusapan natin ang conservation ng energy, ma-share ko lamang sa iyo ng konti. No? Kasi sa bahay namin, meron kaming konting investment pagdating sa solar panel. So kahit papaano, although hindi mura ang pagpapakabit ng solar panel, alam natin yan, pero naisip din namin na yung investment sa pagpapakabit ng solar panel, mababawi rin in the long run. And true enough, after a few years, nabawi rin namin. So yung enerhiya na nakukonsumo namin, instead na at a certain amount, nangangalahati na. Tama yun, Miss Jasmine. Maibaida ko rin, kagaya mo ay nag-install na rin ako, 3 taon na kaming naka-net meter rin. Yung sa amin ay 10 kilowatt peak. At base nga rin sa na-experience mo, kalahati nga ang ibinaba. Ang ikinabuti pa nito, na-generate ang kuryente na solar sa mga panahong mas mataas yung presyuhan. Kaya nakakatulong rin tayo sa pangkalahatang stabilidad ng ating grid. Ang maganda pa rin doon, syempre, lalo na sa mga panahon na mainit, talagang malakas ang sinag ng araw, mas marami kang energy na nakukuha. Tapos yung energy naman na yung nakukuha mo, minsan hindi mo nagagamit. So nabibili ito ng power distributor, hindi ba? Tama yun. So mas makakatipid ka pa. Makakatipid tayo, nakakatulong rin tayo sa pangkalahatang sitwasyon ng ating bansa. Pero syempre, Director, hindi naman lahat ng ating mga ka-energy ay kayang magkaroon ng solar panel sa kanilang mga bahay. Kaya umaasa pa rin talaga sila sa ating mga energy-saving tips. Kung kulang pa ang ating mga tips na napasadahan at napag-usapan natin kanina, Jasmine, meron pa tayong naka-ready na tips na magiging very useful sa pang-araw-araw ng ating mga ka-energy. Tumuto kayo sa dapat nyong panoorin ang ating Madiscard Tips. Na-electric shock din ba kayo sa inyong electricity bill ngayong buwan? Tita! Ang laki-laki mo nang babayaran natin kuryente, oh. Nasa 5,000. Napamake face dahil wala namang pinagbago ang gamit sa bahay pero ang bill ng kuryente tumaas. Hindi kayo nag-iisa dahil si Nanay Olive, ganun din daw ang nararamdaman pagdating ng kanyang bill sa kuryente. Kaya naman ang smart move ng ginang ay gumamit ng inverter appliances. Dati, gumagamit kami ng mga appliances na hindi inverter. Pero ngayon, pinapalitan na namin ng mga inverter. Malaki ang binabayaran namin bill sa bahay. Umaabot na 6,000, 7,000. Pero ngayon, halos kalahati na lang. Isa pa sa approved tip ni Nanay Olive ay ang paglimita sa paggamit ng appliances na mataas ang konsumo sa kuryente. Binabawasan namin ang mga appliances at saka kung hindi namin kailangan, hindi namin binubuksan para makasigurado kami na bumaba ang konsumo namin sa kuryente. Marami pang paraan para makahinga ang ating bulsa sa mataas na singil sa kuryente. Kaya naman bilang wais na Pinoy, ano pa ba ang wise energy saving habits na maaring gawin? Sa paggamit ng air conditioner, siguraduhing nakaset sa 24 o 25 degrees Celsius ang inyong temperatura. Gumamit din ng electric fan upang mas mapabilis ang paglamig ng kwarto. Bonus tip, maglagay din ng mga kurtina o blinds upang harangan ang init ng araw at panatilihing malamig ang temperatura. Ang pagpapanatili naman ng 67% capacity load ng inyong refrigerator ay nakatutulong sa pag-maintain ng temperatura at mabawasan ang energy consumption nito. Ibig sabihin, gamitin o i-dispose na ang mga pagkain malapit ng masira para mabawasan ang laman ng inyong ref. Sa pagbili naman ng electric fan, piliin ang DC fan. Ang DC o direct current ay isang bagong teknolohiya kung saan ang electric current ay dumadaloy lamang sa isang direksyon, kaya't mas kaunting enerhiya ang ginagamit. Linisin ang blades ng electric fan kada 2 linggo upang matiyak na ito ay tumatakbo ng maayos. Switch to energy-efficient LED light bulbs. Mas tipid sa kuryente ang LED bulbs kumpara sa tradisyonal na mga bombilya. Halimbawa, ang 10-watt na LED bulb ay kayang pantayan ang liwanag ng 60-watt na incandescent bulb. Parehong liwanag pero ang bill mas mababa. Lang daw tuwing summer umiinit ang ulo ng bawat Pinoy dahil kahit tag-ulan, hindi rin ligtas sa gastos ang wallet ni Juan. Lalo na kapag ang ipinundar ng mga appliances ay nalubog sa baha. Kaya
Ang tanong ng marami, may paraan pa bang mas-save ang nabahang appliances? Ang most common appliance na naapektuhan ng baha is refrigerator. Yung mga washer and dryer na mabibigat, mahirap i-move, yun nababaha talaga. Ang appliance, maski sa labas, nakita nyong tuyo na. Baka may misconception tayo na pwede nang gamitin kasi tuyo na. Pero madaming instances yan, usually na basa pa rin yung mga internals, electronics. Kaya pag pilitin natin gamitin, baka mag-short. May extreme cases na baka magkasunog pa dahil magkaka-electrical fire. Ang dapat gawin ng may-ari ng bahay kung nag-expect silang mababaha sila is disconnect na natin yung breaker, yung main breaker. Kung hindi natin magagawa yon, i-disconnect natin yung mga appliances sa electricity. And then the next step natin, syempre, is huwag nang gamitin yung appliance. Kasi pag nagamit natin yung appliance, baka lalong masira. And third step, syempre, pag nabaha nga ito, seek professional help. Kasi mahirap na nagamitin yung appliance afterwards na mabasa kasi lalong masisira ito. Ang pagiging madiskarte, walang pinipiling panahon. Kaya huwag hayaang malunod sa bayarin at madrain ang savings. Make better choices. Energy efficiency starts with you. Iba talaga pag madiskarte sa buhay, mas nakaka-save ng energy. So, salamat sa mga discard tips, Director. At sana nailista niyo po yan, ating mga ka-energy. Tama, Jasmine. Pero kung may mga katanungan silang iba, pwede nila kaming itag sa aming mga social media accounts at susubukan naming sagutin ang mga questions ng ating mga ka-energy. Maraming salamat, Director Patrick, para sa inyong todo energy sa pagtulong sa ating mga ka-energy. Anytime, Jasmine. Pero syempre, di pa tayo dito nagtatapos dahil sa susunod nating episode, pag-uusapan natin ang mga household tips na magagamit ng ating mga ka-energy. Maraming tututok dyan sa ating mga ka-energy. Same time po tayo next week ha. At pwede nyo rin po kaming mapanood itong episode na ito sa All TV News PH sa Facebook at may replay din mamayang 10:00 ng gabi. Ako po si Jasmine Romero kasama si Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Mga ka-energy, ito ang Basta Enerhiya, Sagot kita!